Ang nakapanlulumong recording ni Yumeng Long ay yumanig sa social media matapos itong ilantad ang umano'y madidilim na lihim sa likod ng kanyang buhay na puno ng pagdurusa. Habang patuloy na kumakalat online ang mga lumang videos, recordings at mensaheng iniwan niya, mas maraming netizen ang naniniwalang matagal na siyang nagpapadala ng tahimik na paghingi ng tulong. Dahil dito, iba't ibang paraan ang pag-alala kay Yumeng Long ang umusbong sa mainland China at maging sa ibang bansa. Habang kasabay nito ay tumindi rin ang galit ng publiko sa mga taong pinaghihinalaang sangkot sa kanyang sinapit. Paano nga ba naging simbolo si Yumeng Long ng paglaban sa madilim na bahagi ng entertainment industry? Alamin natin sa episode sa araw na ito. Kamakailan lamang, isang recording na pinaniniwala ang boses ni Yumeng Long noong siya ay nabubuhay pa ang mabilis na nag-viral online matapos nitong ipakita ang matinding pagmamaltrato na umano'y kaniyang dinanas. Bagamat napakaikli lamang ng recording ay napakarami nitong ipinahihiwatig. Sa naturang audio, maririnig ang isang lalaking umiiyak habang puno ng kawalan ng pag-asa at matinding sakit. Para bang sinasabi niya ang mga katagang, sobrang nahihirapan na ako pero ganito pa rin ang ginagawa ninyo. Bago pa man ito lumabas, matagal nang may mga chismis online na si Yumeng Long ay matagal umanong pinipigilan at inaapi dahil tumanggi siyang sumunod sa mga hindi hayagang patakaran ng makapangyarihang kapitalista sa industriya. May mga haka-haka pa nga na mayroon umano siyang ebidensya tungkol sa money laundering activities ng ilang makapangyarihang tao at nakalagay raw ito sa isang USB drive. Ayon sa mga usap-usapan, sa mga huling sandali ng panganib ay nilunok umano niya ang USB upang maprotektahan ang ebidensya. Dahil dito, madalas lumabas sa mga chismis ang salitang operasyon. Matapos ang insidente, marami ring netizen ang naghinala kay Fanshiki matapos siyang magitang paulit-ulit na hinihimas ang kanyang tiyan habang nasa entablado sa isang music performance. Para sa ilan, tila raw iyon ay isang unconscious reflex ng isang taong may kinalaman sa krimen. May ilang netizen pa ngang nagsabi, sa mismong boses pa lang niya, nanginginig na ako sa takot at galit. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasama ang eksenang pinagdaanan niya. Sa pagbalik tanaw ng marami, napagtanto nilang matagal nang nagpapadala ng distress signal si Yumeng Long, ngunit noong mga panahong iyon, inakala lamang ng lahat na bahagi iyon ng kanyang artistic expression. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, muling binalikan ng mga tao ang kanyang mga dating performances at doon nila napansing madalas pala niyang baguhin ang lyrics ng kanyang mga kanta o kaya'y gumamit ng mga hand gesture na tila humihingi ng tulong. Kamakailan, muling nahukay ng mga netizen ang isang video kung saan kinanta niya ang theme song na Meeting mula sa pelikulang Left or Right. Alam ng lahat na ang orihinal na linya ng kanta ay The future cannot be arranged because of this. Ngunit nang kantahin ito ni Yumeng Long, binago niya ito at ginawang The future absolutely cannot follow this arrangement. Ipinapakita lamang nito na ayaw niyang hayaang kontrolin ng kapalaran ang kanyang buhay. O mas tama sigurong sabihin na ayaw niyang mapasailalim sa impluwensya ng mga hindi nakikitang madidilim na puwersa sa likod ng industriya. Ang huling linya pa ng kanta ay One day, the mystery of me will be unraveled. Ngayong pinapakinggan ito muli ng mga tao, para itong naging kanyang huling habilin o marahil ay isang propesiya. Sa isa pang pagkakataon, habang kumakanta siya ng isang English song, binago niya rin ang lyrics at sinabing, "There's no truth. No one truly cares about me. Life is so dark and brutal. I'm done with this show." Hindi na iyon bahagi ng orihinal na kanta.
Isa na iyong malinaw na desperadong sigaw mula sa kailaliman ng kadiliman na kanyang nararanasan. Ngunit nakakalungkot isipin na walang nakaunawa sa kanya noong mga panahong iyon. Bagamat sinasabing may mga pagtatangkang burahin ang lahat ng bakas ni Yu Menglong, hindi naman kayang ikulong o patahimikin ang damdamin ng mga tao. Matapos magtayo ng memorial tree sa Iceland, United Kingdom, France at Australia, sumunod na rin ang Indonesia sa paggawa ng alaala para sa kanya. Kamakailan lamang, isang memorial bench din para kay Yu Menglong ang lumitaw sa Beijing. Espesyal ang lokasyon nito dahil matatagpuan ito malapit sa Yangguan area sa Shandong, ang lugar kung saan umano nagsimula ang kanyang mga problema, partikular sa loob ng Beisa Park sa Beijing. Batay sa mga larawan, ito raw mismo ang bangkong madalas niyang upuan noong siya ay nabubuhay pa. Hindi tulad ng mga memorial bench sa ibang bansa, wala itong bronze plaque o nameplate dahil may pangamba na baka agad itong alisin kinabukasan kapag may malinaw na marka o pangalan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga tao na pumunta roon upang mag-alay ng bulaklak, pagkain at inumin. Bukod dito, may isa ring tao na nagtaas ng watawat na may larawan ni Yu Menglong sa tuktok ng isang bundok. Isang tanawin na hindi na niya nasilayan habang siya ay nabubuhay. Maging sa Wanda Plaza, Yuhu at ilang shopping centers sa iba't ibang lungsod, bigla ring lumitaw ang kanyang larawan sa malalaking LED screens. Marami ang nagtatanong kung sino ang nasa likod nito, ngunit ayon sa mga netizen, ordinaryong mamamayan lamang daw ang gumawa nito dahil ayaw nilang tuluyang makalimutan si Yu Menglong. Samantala, isang 36 na anyos na food blogger mula sa Guangdong ang kamakailan lamang ay nagbukas ng bakery na tinawag niyang Mengmeng Bakery. Ayon sa kanya, 10 taon na niyang mahal ang baking, ngunit kailanman ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob upang gawin itong propesyon. Sinabi rin niya na si Yu Menglong ang nagbigay sa kanya ng tapang at inspirasyong sumubok. Kaya naman, mula ngayon, nais daw niyang mag-bake kasama si Yu Menglong. Sa business card ng bakery ay makikita ang katagang, "Thanks to his favor, I feel incredibly happy." Isang wordplay na hango sa pangalang Menglong. Sa ikalawang bahagi naman ng business card, may cute na cartoon image ni Yu Menglong habang may hawak na cake kasama ang linyang minsang tumagos sa puso ng milyon-milyong tao. Born as human, live toward the sun. Lahat ng tinapay at cake sa bakery ay may kasamang cartoon images ni Yu Menglong, bagay na lalong nagpapatibay sa alaala niya sa puso ng mga tagahanga. Samantala, habang mas lalong minamahal ng mga netizen si Yu Menglong, mas tumitindi rin ang galit nila sa mga taong pinaghihinalaang sangkot sa kanyang sinapit. Nagkaroon din ng malaking kontrobersya nang muling subukang ipalabas ng Taiwan's Weili Theater Network ang drama na Qing Qing Zishan, isang serye noong 2020 kung saan kabilang si Fan Shiki sa cast. Ngunit sa sandaling kumalat online ang balita ay agad na tumutol ang mga tagahanga ni Yu Menglong sa Taiwan. Sunod-sunod silang nagpadala ng reklamo at email sa television network habang nananawagan ng matinding boycott laban sa palabas. Hindi nagtagal, ikinagulat ngunit ikinatuwa rin ng maraming netizen nang biglang baguhin ng network ang kanilang broadcast schedule. Ang drama na orihinal na nakatakdang ipalabas sa late night time slot ay tuluyang inalis at pinalitan ng ibang programa. Dahil dito, marami ang naniniwala na naging epektibo ang pressure mula sa online community. Sa mainland China naman,
Lalo ring naramdaman ang epekto ng boycott nang imbitahan si Fanchiki bilang guest sa isang formal event na tinatawag na Chinese Good People Rankings sa Yixin, Sichuan. Nakadalo pa umano siya sa rehearsal bago tuluyang kumalat online ang impormasyon tungkol sa kanyang pagdalo. Pagkatapos nito, agad na binaha ng galit na komento ang livestream platforms at social media. Sunod-sunod na kwestiyon ng mga netizens ang organizers at may ilan pang nagsabing huwag ninyong insultuhin ang salitang good person, habang ang iba naman ay nananawagang alisin siya sa entablado. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, wala nang nagawa ang mga organizer kundi hilingin kay Fanchiki na umalis sa event. Para sa maraming netizen, naging simbolo ito ng kapangyarihan ng online backlash laban sa mga personalidad na iniuugnay nila sa sinapit ni Yu Menglong. Bukod dito, naging usap-usapan din ang pelikulang The Hidden Blade na idinirect ni Zhang Yimou at pinagbibidahan ni Ye Yang Xianxi. Mataas sana ang inaasahan ng marami rito dahil ipinagmamaliki pa sa promotional materials na direkta umano itong pinangasiwaan ng National Security Bureau at tinawag pa bilang kauna-unahang pelikula sa Chinese cinema na direktang supervise ng naturang ahensya. Bukod pa rito, sinasabing hango rin ito sa isang totoong espionage case. Kaya naman, sa pananaw ng marami, tila garantisado na sana ang tagumpay nito sa takilya dahil pinagsama nito ang isang tanyag na direktor, sikat na artista at opisyal na suporta. Ngunit nang magsimula ang advance ticket sales, agad umanong bumagsak ang interes ng publiko. Hindi bumili ng tickets ang maraming manonood dahilan upang magpanik umano ang distributors ng pelikula. Dahil dito, kumalat ang mga ulat na gumagamit umano sila ng matinding pressure tactics upang mapataas ang screenings ng pelikula. Nauwi pa ito sa isang grupo ng mga sinehan sa Shaanxi kabilang ang mga daan-daang katao mula sa theater system management na sama-samang tumutol sa paraan ng pamamalakad ng distributors. Ayon sa management ng ilang sinehan, naglaan na raw sila ng humigit kumulang 23% ng showtimes para sa pelikula. Ngunit hindi pa rin daw nakontento ang distributors at humingi pa ng mas maraming screening slots. Hindi lamang iyon. Pinagbantaan pa umano ang ilang sinehan na hindi ibibigay ang film key o ang authorization na kinakailangan upang maipalabas ang pelikula kapag hindi nadagdagan ang kanilang showtimes. May mga ulat din na pansamantalang hinila ang ilang ticketing systems. Dahil dito, may mga sinihang hindi makapag-issue ng tickets kahit may mga nabili ng upuan ang mga customer, dahilan upang mapilitan silang mag-refund. Ayon sa ilang industry insiders, isa raw itong uri ng pressure tactic upang pilitin ang mga sinehan na sumunod. Para sa ilan, tila tinrato umano ng distributors ang mga sinehan bilang mga tauhan lamang, habang ang mga audience naman ay parang walang boses sa sitwasyon. Marami rin ang naniwalang iniisip ng mga nasa likod ng pelikula na dahil sa kanilang opisyal na koneksyon at impluwensya, kaya nilang pilitin ang publiko na suportahan ang anumang gusto nilang ipalabas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras ang mga sinehan at maging ang manonood. Isang post online na may pamagat na, "Isa lang akong ordinaryong tao pero tumatanggi akong panoorin ang The Hidden Blade," ang mabilis na nag-viral. Para sa maraming netizen, malinaw na hindi basta-basta nagpapadala ang audience sa pangalan lamang ng isang sikat na direktor o malaking produksyon ng company. Hindi na rin umano katulad noon ang mga manonood na agad bumibili ng tiket dahil lamang sa reputasyon ng isang filmmaker. Sa huli, para sa maraming netizen, ipinakita umano ng sinapit ni Yu Menglong ang madilim at malupit na kapangyarihan ng kapital at impluwensya sa loob ng entertainment industry.
Ano ang inyong pananaw sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon at pag-usapan natin yan sa comment section sa ibaba.